ating pong kapatid, Pastor Jas Landicho. Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at ito po isang pribilehiyo talaga na magamit sa gawain ng Panginoon. At maraming beses ko na po itong sinabi, sa akin pong buhay, hindi ko po inaasahan talaga na ako po yung magpapastor. Pero ganun pa man, salamat po sa Panginoon na nagagamit sa kanyang gawain. At ako po nagpapasalamat sapagkat ako nga po ay dinala dito ng Diyos dito sa Riverview Bible Baptist Church. At sa ngayon po, ako po ay 8 years Christian pa lamang. So ang first Sunday ko po dito ay April 6, 2014. And then, pero after 3 years, tinawag na po na mag-aral sa Bible School. At salamat na ako po ay nakakapagpatuloy. Salamat po sa inyo pong prayer, na ako ay sinama. At salamat din po talaga na nandun po yung provision ng Panginoon, So, ngayong gabi po ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang 1 Corinthians at ito po ay isa sa mga naging hamon sa akin noong pong time ng pandemic. So, buksan po natin ang ating pong Bible sa 1 Corinthians chapter 15. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 51, kayo po sa 52. Sabay-sabay po tayo sa verse 58. First Corinthians 15, verse 51 to 58. Kung nakita na po, isang malakas at masayang amen. Verse 51, Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. 52, kayo po. For this corruptible must put on incorruptions, and this mortal must put on immortality. 54. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? 56. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. 58 altogether, ready, read. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Tayo pong lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa gabing ito sa mga kapatiran na dumating po dito at dumalo, nakikiisa sa inyo pong gawain sa prayer meeting. Salamat po na kami inyo pong iningatan, nakarating po dito ng maayos at ligtas. Salamat sa iyong kabutihan, katapatan sa aming pong buhay. Salamat sa kaligtasan, katiyakan ng langit na ibinigay mo po sa amin. Nawa sa gabing ito, ako'y inyo pong itago sa inyo pong likuran. Wala akong ibang nais, kundi patuloy na may taas ang gabing ito. Nawa hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Sus ay matagpuan po kami na matapat pa rin pong naglilingkod sa inyo. Pagpalain mo po, Ama, ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang kanila pong pag-aaral, pagpalain mo po ang kanila pong mga trabaho. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng ginawa mo po sa aming pong buhay. Akin pong nabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mari na po, mga po. So, magandang gabi pong muli sa ating pong lahat. So, ito po ay alam naman po natin na ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa taga-Corinto. Na dito ay ito po ay naging hamon sa akin. Maaring ito po ay sulat para sa taga-Corinto na sinasabi po ni Apostol Pablo, Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and movable always,
abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So ang title po ng mensahe ngayong gabi, Your Labor is Not in Vain. Your labor is not in vain. Tunay po mga minamahal ng ating pong pagpapagal, yung ating pong ginagawa para sa Panginoon, kailanman ito po ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Maaring ang ating pong pagtatrabaho sa mundong ito, maaring ang ating pagtatrabaho sa mundong ito ay nawawalan ng kabuluhan. Kailan? Kapag tayo ay nakagawa ng isang kasalanan. Kapag tayo ay nakagawa ng isang pagkakamali. Na yung ating ginawa sa mundong ito, sa trabaho natin, maaari yung mawalan ng kabuluhan. Pero, ang ating pong pagpapagal, ang ating pong paglilingkod sa Panginoon, kailanman ay hindi po ito mawawalan ng kabuluhan. Your labor is not in vain in the Lord. Kaya sa aking buhay, sa ganang akin, mas gusto kong maglingkod sa Panginoon. Salamat na lamang po talaga na ako po ay tinawag sa paglilingkod sa Kanya, sa pagpapastor. Sapagkat alam po ng Diyos, marami na akong pinagtrabahuhan. Nagtrabaho po ako sa Honda, nagtrabaho ako sa Rusi, nagtrabaho ako sa trucking, sa sukat, Florsheim Trucking. So yun po yung dating pangalan. So yun ay naging J-Mart Trucking na ako po ay isang helper sa tracking na yon, na kami po ay nagdi-deliver sa lahat ng branches ng SM at nakarating po ako ng Isabela, nakarating po ako ng Baguio. So yun po yung mga naging trabaho ko, and then nagtrabaho ako sa Rusi, nagtrabaho ako sa Smart, nagtrabaho ako sa aking kapatid, at nagtrabaho ako sa aking kaibigan. Nagtrabaho ako sa Baguio. So ang lahat ng iyon ay nawalan ng kabuluhan sapagkat minsan akong nakagawa ng pagkakamali. Subalit sinasabi po ng talata dito sa ating binasa, your labor is not in vain. Kaya ganun na lamang po ang aking pasasalamat na ako po ay tinawag ng Panginoon sa pagpapastor. So your labor is not in vain in the Lord. Sapagkat sinabi po ng Hebrews chapter 6, buksan po natin ang ating pong Bible sa Hebrews chapter 6, verse 10. Ang sabi po dito, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed towards His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. So, every single thing, bawat maliliit na bagay na ating ginagawa para sa Panginoon, para sa mga kapatiran, tandaan niyo po mga minamahal, ito po ay recorded, ito po ay hindi kailanman kalilimutan ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Your labor is not in vain in the Lord. So lahat ng ating gagawin para sa Panginoon, ito po ay hindi mawawala ng kabuluhan. Sapagkat nandoon na yung pangako sa atin na tayo mayroong buhay na walang hanggan, na mayroon na po tayong katiyakan ng langit. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, ito po ay maging hamon sa ating lahat na sinasabi po ng talata dito, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Na mga kapatid, mga minamahal, ito'y naging hamon sa akin, maaring ito'y hinihingi doon sa taga-Korinto, doon sa mga mananampalataya sa Korinto, hinihingi sa kanila at naging hamon sa akin na be more dedicated. Be more dedicated in the work of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, mga minamahal, maraming tao sa mundong ito abala sa maraming bagay sa mundong ito. Ngayon, sa atin, bilang tayong mananampalataya, bilang tayong mga Kristiyano, hinihingi po sa atin ng Diyos na be more dedicated. Nilagyan ko po na salitang more kasi baka kayong masaktan. Diba? Kasi kung sasabihin ko lamang dito, be dedicated, baka sabihin niyo sa akin, hindi ba ako dedicated para sa gawain? So, kayo po yung mga dedicated na sa gawain ng Panginoon. Pero ang hinihingi sa atin po ngayon dito, dagdagan pa natin. So ito po ay naging hamon sa akin during pandemic na talagang hinihingi sa akin ng Panginoon na maging dedicated pa ako sa Kanyang gawain. So maraming Kristiyano, saan sila abala? Saan nila inilalaan ang kanilang buhay? Saan nila inilalaan ang kanilang oras? Ang kanilang panahon? Saan nauubos? Ang hinihingi sa atin is be more dedicated in the work of the Lord. Sa buhay po ni Pablo,
Maaring si Pablo ay walang asawa. Subalit si Pablo, wala ba siyang pangarap? Hindi ba siya nangarap? Si Pablo ay nangarap din, may pangarap din siya, may trabaho siya. Pero ang lahat ng iyon ay winalan niya ng halaga for the Lord Jesus Christ. Na ang kanyang buhay ay talagang inilaan niya para sa Panginoon. Kaya nga nandito yung kanyang sulat sa 1 Corinthians chapter 6. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So yung ating katawan, ito'y hindi na sa atin. Kaya sana mas lalo nating ilaan ang ating buhay, ang ating lakas in the work of the Lord Jesus Christ. Your labor is not in vain in the Lord. So ilaan po natin. Sa buhay po ni Apostol Pedro, si Apostol Pedro ay meron siyang asawa. May asawa po si Apostol Pedro. Buksan po natin ang ating pong Bible sa Mark chapter 1, verse 30. But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her. So makikita po natin dito, si Apostol Pedro ay meron po siyang asawa. Si Apostol Pedro ay mayroong biyanan. Pero saan inilaan ni Apostol Pedro ang kanyang buhay, ang kanyang oras, ang kanyang panahon? Sa gawain ng Panginoon. Laging laan ang kanilang buhay, ang kanilang oras, panahon sa gawain ng Panginoon. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Acts chapter 5, verse 42. Tingnan po natin kung paano sila mangaral, kung paano nila inilalaan ang kanilang buhay, ang kanilang oras. Sabi po ng Acts chapter 5, verse 42, and daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. So, be more dedicated. Si Apostol Pedro, kahit meron siyang biyanan, meron siyang asawa, makikita natin at sinasabi ng Bible, they cease not to teach and preach Jesus Christ daily in the temple and in every house. Kapatid, saan mo inilalaan ang iyong buhay? Ang iyong oras sa nauubos. Sana ang buhay nating ito, kukunti na lang yung ating araw na ititigil sa mundong ito. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya sana sa ating pong buhay, mas piliin natin na ilaan ang ating oras, panahon, buhay sa paglilingkod sa Panginoon sa Kanyang gawain. Your labor is not in vain in the Lord. Amen po ba? Si Apostol Pablo, sa kanyang buhay, ilang beses siya nakakulong. Diba? Pinagbantaan ang kanyang buhay. Siya ay naranasan niyang makulong doon sa kaduluduluhan, sa pinakaloob ng kulungan, ng kanyang pinagkulungan sa kanyang mamasa-masa. Ganun pa man, si Apostol Pablo ay nagpatuloy. Si Apostol Pablo ay inilaan ang kanyang buhay para sa Panginoon. Simula nang si Apostol Pablo ay maligtas. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Wala man akong mansion, wala man akong maganda sasakyan, pero meron buhay na walang hanggan. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, meron akong nakakasama ngayon. Diba? SMB, Samahan ng Mga Binata. Malapit na po na maging BHW yan. Maging member ng BHW. Sana iwag, binata hanggang wakas. So, ganun pa man, ang nais ko pong makita ninyo, talagang masarap maglaan ng buhay para sa Panginoon. Masaya kahit walang jowa. Tama ba, Brother Scott? Diba? Kahit break na kayo, masaya pa rin, diba? So, masaya kahit walang jowa.
So your labor is not in vain in the Lord. So, mga kapatid, mga minamahal, wag na po nating sayangin pa yung natitira nating panahon dito sa lupa. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Di ba? Malapit na. Ang Bible, matagal na itong sinulat. Di ba? Almost 2,000 years na po itong nasulat. At sigurado po talagang malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya sana wag na nating sayangin ang bawat minuto, bawat segundo na dadaan sa ating buhay. Wag na nating sayangin sa mga walang kwentang bagay. Di ba? Kaya lang talagang ito yung katotohanan, ito yung reality sa mundong ito. Maraming Kristiyano, ang isip, ang puso ay nasa mga bagay sa mundong ito. Wala sa gawain ng Panginoon. Wala sa gawain ng Panginoon. Pero sana huwag kang maging isa sa kanila. Sana'y nandun ka, kasama ka ng mga Kristiyanong naglalaan ng buhay, oras, panahon para sa gawain ng Panginoon. Your labor is not in vain in the Lord. Pangalawa po na makikita po natin dito, mga kapatid, mga minamahal, sabi pa po dito sa verse 58, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable." Na ang naging hamon po sa akin dito, mga kapatid, mga minamahal, be more devoted. Be more devoted in the work of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, mga minamahal, sana sa ating buhay, sa ating puso, ay ang walang ibang nasa puso natin, kundi kung ano ang magagawa natin para sa gawain ng Panginoon. Para sa gawain ng Panginoon. Be more devoted. Kaya nga po ang sabi ng Bible, 1 John 2:15, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him." Winawalan ko po ng halaga ang mga bagay sa mundong ito. Walang halaga sa akin ang kayamanan sa mundong ito. Walang halaga sa akin ang magagandang bagay, cellphone o sasakyan, sapagkat ang mga iyan ay hindi ko kailanman madadala sa langit. Be more devoted in the work of the Lord Jesus Christ. Nang ating ibigin ay ang Diyos ng buong puso, ang ating ibigin ay ang ating mga kapatiran, ang ating ibigin ay ang gawain ng Panginoon. Amen? So be more devoted. Kaya nga po ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 16, 1 Corinthians chapter 16 verse 14, "Let all your things be done with charity." Kailangan lahat ng ating ginagawa ay ginagawa natin na mayroong pag-ibig. Sapagkat kung walang pag-ibig, ito yung magiging dahilan para tayo mawala sa gawain. Kung walang pag-ibig, ito ang magiging dahilan upang hindi tayo magpatuloy sa ating buhay Kristiyano. Amen po ba? Isang example po yung mga mag-asawa. Diba? Bakit sila naghihiwalay? Iba na naghahari sa kanilang puso, galit, hindi na yung pag-ibig sa isa't isa. Tama po ba? So yung po yun. Kaya sana let all your things be done with charity. Be more devoted in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. Kung hindi ko po mahal ang gawain sa mataas na kahoy, maaaring matagal na po akong wala. Meron pong panahon, mayroong araw, gusto ko nang umalis. Gusto ko nang sumuko. Dagdagan mo ang pag-aaral mo sa salita ng Diyos. Dagdagan mo ang pakikinig mo sa salita ng Diyos. Dagdagan mo ang paggawa dito sa kanyang bahay-sambahan. Be more diligent. Ayaw ng Diyos sa mga Kristiyanong tatamad-tamad. Ayaw ng Diyos na mga Kristiyano ay hindi nagbabahagi ng kanyang salita. Ayaw ng Diyos na mga Kristiyano ay hindi nagsosoul winning. Be more diligent. Sana isipagan pa natin ang ating pagsusulwining. Sana isipagan natin ang ating pagbibisita doon sa mga kapatirang nanghihina. Amen po ba? Always abounding in the word of the Lord. Be more diligent. Ang gawain po ay talagang hindi madali.
Talagang ang gawain po, sa totoo lamang, pahirap ng pahirap. Talagang masakit sa ulo. Amen po ba? Masakit. Sunday, nung anniversary po dito, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi sabi dito, I have coveted no man's silver or gold or apparel. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat yung Amerikana na aking suot nung Sunday is Obi-Gaini. Obi-Gaini ni Brother Marlon, yung aking Amerikana. Yung aking long sleeve, Obi-Gaini pa rin po ni Brother Marlon. Necktie, Obi-Gaini pa rin po, Brother Marlon. Pantalon, Obi-Gaini pa rin po, Brother Marlon pa rin. Sapatos, Obi-Gaini, Brother Scott. Hindi lang yung aking andis, sa akin na po yun. So, salamat na yun po ay hindi ko hiningi sa kanila. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, I have coveted no man's silver. Hindi ko kailanman hiningi ang mga bagay na yun. Subalit yung biyaya ng Diyos, ginamit sila upang may provide ang aking kailangan. Amen. Kaya sana po sa ating buhay, huwag tayong matakot na maglingkod, magpagamit sa Panginoon. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong mag-alinlangan na sumunod sa Kanyang kalooban. Sana lahat, kasi iyon talagang ating whole duty. Diba? Let us hear the conclusions of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Keep His commandments. Huwag sana tayo mag-alinlangan na sumunod sa Kanyang mga utos. Meron po mga Kristiyano nag-aalinlangan. Sasamba ba ako o hindi? Magbibigay ba ako o hindi? Diba? Magpe-pray ba ako o hindi? Mag-aaral ba ako ng Kanyang salita o hindi? Alinlangan sila. Ang ating pong whole duty is to keep His commandments. Sapagkat napakaganda ng pangako sa atin. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Pangalawa po, para tayo po'y maging dedicated, devoted, at diligent. Sabi po ng 51 to 53 ng 1 Corinthians 15, balikan po natin ang 15, 51 to 53. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. And 53, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Lean on God's power. Pagtiwalaan po natin, panghawakan po natin yung kapangyarihan ng Diyos. Upang tayo po ay maging dedicated, devoted, and diligent sa gawain ng Panginoon. Tingnan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Subalit hindi mo kailanman makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay kung hindi ka magpapagamit sa gawain ng Panginoon. Kung hindi ka maglalaan ng iyong oras, panahon sa paglilingkod sa Panginoon. So tingnan po natin, panghawakan po natin ang Kanyang kapangyarihan. Sabi ko nga po sa inyo, sa mga anniversary sa mataas na kahoy, maaring meron po akong mga plano, pero sa plano ko po doon, meron hong hindi kasama. Maaring mayroong plano, kailan, anong araw, saan, may plano. Meron akong planong ganon. Ilan ang darating, tinitingnan ko, ilan ang darating, pero meron hong isang hindi kasama sa plano. Ano yung hindi kasama sa plano? Kapag may mga anniversary, organization, o anumang activities, ang hindi ho kasama sa plano ay yung budget. Kasi problema na ho yun ng Diyos, yung budget. So magtiwala lamang po tayo doon sa kapangyarihan ng Diyos. Lean on God's power. So tayo po'y pinangakuan na itong ating katawang ito ay babaguhin. Kapangyarihan ng Diyos ang kikilos upang itong katawang nabubulok ay magkaroon ng isang katawang walang kasiraan.
So, hindi ating gawa, kundi kapangyarihan ng Diyos. Kaya ako po'y nagpapasalamat talaga sa Panginoon eh. Tunay ang kanyang salita. Diba? Kaya kapag ikaw ay naglalaan ng oras, panahon, paglilingkod sa Panginoon, ay makikita mo yung kanyang pagkilos. Makikita mo na ang kanyang salita ay tunay. Makikita mo na ang kanyang salita ay makapangyarihan. Amen? Kaya sana, patuloy po tayo. Magpatuloy tayong maglaan, magpagamit sa gawain ng Panginoon. And then, the last, mga kapatid. Sabi po ng 1 Corinthians 15, 31 to 32. I protest by your rejoicing, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. 32. If after the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, what advantageth it me, if the dead rise not? Let us eat and drink, for tomorrow we die. Upang magawa po nating ilaan ang ating buhay, ang ating oras at panahon, upang tayo po'y maging devoted and diligent sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, mga minamahal, tayo po'y mamuhay, live on God's purpose. Live on God's purpose. Mabuhay tayo doon sa layunin ng Diyos sa buhay natin. Ipamuhay natin yung kanyang salita. Tayo'y tinawag ng Diyos, meron po siyang dakilang layunin sa ating buhay. Meron siyang layunin sa atin. Ipamuhay po natin yon. Kaya sabi po dito ni Apostol Pablo sa 31, I protest by your rejoicing, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. Siya'y namamatay daily ayon sa layunin ng Panginoon. Ayon sa layunin ng Panginoon. Na hindi niya sinusunod ang sariling kagustuhan ng kanyang laman. Amen po ba? Pinapatay niya ang kanyang laman upang masunod lamang ang kalooban ng Panginoon. Mahirap po ang single. Amen po ba? Sa totoo lang po, madami naman ako ng Bible study, magaganda. Sa mga Rosie Lemery, Rosie San Jose, di ba? Rosie San Juan, meron ba magaganda doon? Di ba, Brother Scott? Brother Edwin? Di ba? Pero pinaglalabanan ko yung kagustuhan ng sariling laman. Masunod lamang yung kalooban ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, be ye not unequally yoked together with the unbeliever. Amen po ba? So, ipinapamuhay ko kung ano ang kalooban, kung ano ang layunin ng Diyos. So, live on God's purpose. Tayo po'y naligtas, mayroon pong layunin ng Diyos sa atin. Hindi para sundin ang sariling kagustuhan, hindi para makiayon sa sanglibutang ito. Kundi, ang nais ng Diyos ay tayong mamuhay sa kanyang kalooban. 1 Peter chapter 4 verse 2, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Kukunti na lang ang natitira sa ating panahon, sa ating araw, sa ating oras sa mundong ito. Kaya sana ang ating pong buhay ay ilaan na natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kukunti na lang po, malapit na po siyang bumalik. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo pong banal na salita na nahayag ngayon. Tunay na ito ay buhay, makapangyarihan, matalas sa alinmang tabak na magkabila ay talim. Tumatagos sa kaimbuturan ng aming pong puso. Nawa ang bawat salita na nahayag po ngayong gabi ay tumimo sa aming puso't isipan at tulungan mo po kami, Ama, na ito po'y aming pong may apply sa aming pong buhay. Dalangin ko po na ang buhay ng bawat isa
Patuloy mo po kaming gamitin sa inyo pong ubasan. Patuloy mo po kaming gamitin sa inyo pong gawain. Isang napakagandang pribilehyo ang inyo pong binigay sa amin. Pribilehyo na ikaw ay aming paglingkuran. Kaya sa aming pong buhay, nawa ito'y aming pahalagahan. Pakaingatan namin ang aming pong patutuo. Mas piliin namin na laging sundin ang iyong kalooban. Salamat na kami po ay ginagabayan mo po. Itinutumpak sa dapat naming lakaran. Itinutuwid sa mga mali naming nagagawa. Salamat po, Banal na Espiritu, na kayo po ay nandyan, nasa sa aming buhay, patuloy na nangungusap upang baguhin ang aming sarili. Dalangin ko po, Ama, sa gabing ito. Pagpalain mo po ang inyo pong gawain dito sa Lemery. Ito pong Riverview Bible Baptist Church. Pagpalain mo po ang mga kapatiran po dito. Ang mga kapatiran na mayroon pong karamdaman, dalangin po namin ang kanila pong kagalingan. Umaasa po kami at nananampalatayang patuloy mo pong didinggin ang aming pong kahilingan, sapagkat ikaw ang aming Diyos, aming Ama, na mawain at mapagmahal. Salamat na kami ay ginagamit mo upang magpalakasan sa isa't isa. Salamat na kami iyong ginagamit upang hamunin ang aming pong kapwa mananampalataya, upang sila po ay magpatuloy, upang sila din po ay magpagamit sa inyong pong gawain. Nawa, huwag kaming matakot na sundin ang iyong kalooban. Naway huwag kaming mag-alinlangan na lagi namin itong sundin hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa gabing ito. Salamat mayroong ganitong gawain, prayer meeting. Naway pahalagahan ng bawat isa ang anumang gawain na meron po kayo dito. Ang prayer meeting, soul winning, ang Sunday worship, naway patuloy namin itong pahalagahan sapagkat tunay na marapat ka naming paglingkuran. Salamat po, Ama, sa mga blessings na pinagkaloob mo po. Nawa, ang kaligtasan, buhay na walang hanggan, katubusan, kapatawaran sa aming mga kasalanan, naway ito'y magtulak sa amin upang patuloy ka naming paglingkuran. Salamat po, Ama. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po. Tatlong verse. Doon din po sa 1 Corinthians 15, verse 9. Sabi po ni Paul, "For I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain." Ito po importante. "But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me." Verse 11, "Therefore, whether it be I or they, so we preach, and so ye believe." Let us pray. Dakila namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Muli nagpapasalamat po kami for this great opportunity na binigay niyo po sa amin. Despite of the problems we have personally, despite of the hardship na amin pong nararamdaman, despite sa mga nararamdaman po sa katawan, O Lord, hindi po naging hadlang yun upang dalhin po namin sa inyo ang amin pong mga hiling sa pamamagitan po ng aming mga panalangin. Salamat po sa willingness, O Lord. And Holy Spirit, thank you for the push. Alam ko po na kayo po nagbigay sa amin ng this great opportunity, O Lord, para po kami, despite of those facts, ay makapunta po rito. Lord, nagpapasalamat po kami for keeping RBBC. Papasalamat po kami sa lahat
na naging bahagi po nito. Pasalamat po kami sa gabing ito, sa inyo pong mensahe, sa tao pong inyong ginamit ngayong gabi, O Lord. Nagpapasalamat din po kami, O Lord, for the church you have entrusted unto him. Nawa, O Lord, like Paul, he will labor more abundantly para po sa inyong kaluwalhatian, O Lord. Alam ko po, his intention is good. Alam ko po, siya po ay nagpapasakop sa inyo. That is why, O Lord, we are very thankful to have him as our speaker this evening. Lord, dalangin ko rin po, Lord, nawa ang aming pong pastor, ay inyong pong pag-ingatan sa kanya pong trip. Nawa kung anong pong mission niya doon, ay bigyan niyo po ng katagumpayan. Kayo na po ang bahala sa kanya pong mga lakad, maging sa kanya pong pagawi. At sa pagpapatuloy po ng aming pagsamba sa inyo, O Lord, pamamagitan po ng pagbibigayan, Lord, naway makita po ninyo muli ang pusong bukas at palad na bukas sa inyong mga anak ngayong gabi. Masaya na naglilingkod, masaya na nagbibigay para po sa inyong gawain. Naway makita po ninyo na tamang ibinibigay na dapat po sa inyo. Lord, as we return our tithes, our offering, at lahat po ng ipinangako po namin sa inyong mga gawain, naway magamit po ito ng tama sa kaluwalhati po ninyo. So muli, maraming salamat po. Naway kayo po ang luwalhati ngayong gabi sa tanging ngalan po ni Jesus. Amen. Here below, praise Him above ye heavenly home. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Let's pray po. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, Lord, marami pong salamat sa naganap po na pagbibigayan. Nawa po ito po ay magamit po sa inyo pong gawain sa kailalago po nito. Pagpalain niyo po ang mga nagkaloob at sa mga hindi po nakapagbigay ay pagpalain niyo rin po na next time po ay sila po ay maging kabahagi nito. In Jesus' name, Amen. Okay, dumakot na po tayo sa ating huling bahagi ng ating pananambahan sa announcements. Number 1 pa rin po, soul winning and discipleship. Tayo po ay mag-soul winning nagaganap po ito every Sunday at 1:30 p.m. Doon po sa Wawa. And special number schedule po, December 7, Wednesday. Brother Willie Martinez po, kayo po ang special number? Ay, ako pala yun. So, December 4 po, Sunday AM. Wow, Brother Rene and Sister Nancy. Kayo po ang andun po tayong bilang sa Panginoon. December 4 po ay Sunday PM po si Brother Brian Razon. And preacher next Sunday worship service po sa Wednesday, Pastor Ernie Flaviano. Sa AM po, sa Sunday po, Brother Jared De La Rosa. Sa PM po ay si Brother Renner Ilagan. Song leader schedule this Wednesday, Brother Lawrence. Sunday AM, Brother Lawrence pa rin. Sunday PM, Brother Joshua. Sunday school po at 9:15 AM. Every Sunday po. First fruit commitment po nagpapatuloy. Ang ating pong deadline, December 31. And may fund na po tayo, 313,070. Yan po. Target pledge po natin, 453,700. At nagaganap din po ang ating choir practice every Saturday at 4 to 6 p.m. Bible Institute
Institute po every Monday at Thursday at 6 p.m. po. And then, kung tayo po ay may mga naakay po na kaluluwa sa mga nag-soul winning po, mga nakalipas na araw po, meron po bang nag-soul winning? Makikireport lang po ngayong gabi? Wala pa po. Sunday na po to. And then, Father's Fellowship this Sunday at 1:30 p.m. Prayer Vigil this Friday at 7:30. Mother's Fellowship January 8. And then, flower offering po. Kung nais po nating magandog ng flower, pwede pong group or family, pwede pong solo. At pakilagay lang po natin ang ating pangalan doon sa ating bulletin board. Ngayon po ay November 30. Magse-celebrate po ng kanila pong birthdays sa December. Sa December 1, si Sister Jen Balmes. December 5, Brother Joel Banaag. Same day po, Sister Lovely Navarro. December 6, Sister Crisha Lasso. And December 8, Sister Ruth May Owanya. At yan po ang bumubuo sa ating pong mga announcement. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Sino po? Sister Margie po ay punta po siya ng Saudi. Si Sister Margie po. Kailan po? Okay po. Okay, tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito sapagkat kami ay maluwalhating nakatapos ng gawain patungkol po sa prayer meeting namin. Thank you, Lord, sa mga prayers na ayon pong naipanalangin sa inyo. At in advance, we thank you kung paano po sasagutin ang ayon pong mga kahilingan sapagkat alam namin, Panginoon, ang iyong pakinig ay napakalapit sa amin. At alam namin, Panginoon, na kayo ay gagawa ng mga kasagutan, mga himala sa panahon na iyo pong itinakda. Tulungan mo kami na lagi pong manalig, lagi pong ipagkatiwala at sa iyo umasa na wala ngang ibang tutulong sa aming Panginoon kundi ikaw. Kaya sa buhay na ito, wala kaming inaasahan, Panginoon. You are our God, you are our Savior, at alam namin na walang imposible sa iyo. Thank you, Lord, sa iyo pong salita na nahayag. Tunay na ang aming pagpapagal ay hindi sayang sapagkat ano man ang aming ginagawa dito po sa gawain mo ay binibilang mo at ito ay hindi po mo nakakalimutan sapagkat may mga bagay na lahat ay meron pong katumbas, meron kang reward na ibibigay sa bawat gumagawa, sa bawat bahagi ng gawain mo, Panginoon, dito sa lupa. Kaya ang gawain ito, pagamat wala ang aming pastor, ay amin pong pinagpapasalamat sapagkat nandun po ang pagpapatuloy, ang paggamit mo sa mga tao ay pinagkatiwalaan mo at naway patuloy mo ngang makita ang katapatan ng bawat isa, ang pagiging dedicated, devoted, at kami ay hindi magsawa, Panginoon, na maging ang aming buong buhay ay ipagamit para sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po sa iyong gabay, Banal na Espiritu. Ayon pong idinadalangin ang patuloy mong pag-iingat kay Pastor sa Australia. At dalangin namin din ang ayon pong pansamantalang pag-iwahiwalay ngayong gabi. Kami ay hatid mo sa kanya-kanyang tahanan
ng safe at dalangin namin ang iyo pong pagdala sa amin, Panginoon, at pagharap namin sa mga hamon sa aming buhay sa araw ng bukas, Panginoon. Pinupuri ka namin at binabalik lahat namin ang kaluwati at parangal sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.